Samantala, kaugnay pa rin sa hostage taking sa Midsayap, North Cotabato, makakausap natin si Captain Antonio Bulaw, ang tagapagsalita ng A602nd Brigade ng AFP. Magandang tanghali po sa inyo, Captain Bulaw. Yes sir, magandang tanghali po. I-clarify ko lang po sa 602nd Brigade po sir. Saan po? 602nd Brigade, nakabase dito sa Carmen, North Cotabato. Opo. Hingi lang po kami ng update kung ilang estudyante at guro po yung hostage ngayon. Meron na po ba kayong bilang? Sir, sa ngayon po ay hindi pa natin na-confirm kung meron nga estudyante na napasama doon sa allegedly yung hostage taking na nangyari po sa Barangay Malingaw. Yung report lang po na nakuha natin sa ngayon ay accordingly meron ng tatlong guro po, pang-apat yung isa na nakatakbo kanina na nandun pa rin sa grupo ng BISF. Yung nakatakbo pong guro, nakausap na po ba na itong mga otoridad? Ano pong kanyang kwento? Hindi pa po natin nakakausap sir, pero ito po ay na-facilitate kanina ng barangay captain ng nasabing barangay. At ngayon nga ongoing pa yung negotiation nila. Kasi kung yung area po kasi na ito sir ay bago po nakatakbo dito sa area ng Malingaw ay galing po yung grupo, yung armed group sa barangay Pulungugen na kung saan ay na-engage sila ng government troop at pumatras papuntang Malingaw. And nakita nila siguro yung persa ng ating sundalo, kasama na rin yung mga volunteers natin na mga civilian na tumutulong din na magpantay sa ating lugar, ay naisip nila na yun yung paraan para sila ay makaiwas na rin sa grupo ng militar po. Sa ngayon po, anong action po ang ginagawa ngayon ng militar? Ito ba yung na-cordon na nila itong area na to para hindi naman makatakas itong mga ng hostage? Sir, yung area po ng engagement ngayon, ng encounter ngayon ay ito po ay nasa marshland po. So, hindi lang po isang lugar yung pinangyarihan ng encounter. Meron ding ibang barangay na kasalukuyan ay ongoing din po yung firefight against sa tropa po natin. Ang ginagawa lang po ng ating kasundaluhan sa ngayon at sa pakikipagtulungan ng LGU at PNP ay para hindi sila makapasok po dito sa urban area, lalo na dito sa highway po natin. Kasi hanggat maaari, kinukontain natin sila dito lang po sa marshland po, sa area, para hindi na mag-escalate yung gulo at nang sa gayon ay mas fair natin yung mga civilian para sa mga atrocities ng grupo po ng ALG under. Opo, sa mga nakaraang incidents po kasi may mga kumakalat na text bago mangyari yung mga ganitong insidente. Ngayon po ba may ganitong kumalat bago ganitong sumalakay itong puwersang ito? Kung hindi po napagandaan yung pangyayari kanina sir ay malamang hindi lang po ganito yung inabot natin. Subalit dahil na rin sa pagkikipagtulungan ng mga lokal na officials ng munisipyo at ng probinsya, pati na rin ng mga residente mismo, ay napigilan po natin yung plano nilang pumasok mismo dito sa sentro ng North Cotabato at yung plano din nila na isara yung Davao Highway. So na-contain po natin sila, hindi po sila nakalabas dito sa marshland area. Kung mapapansin nyo, lahat po ng mga engagement sa ngayon ay along the marshy barangays ng Midsayap, North Cotabato po. So sa ngayon po, sarado po ba yung kalsada? Walang pwedeng dumaang mga civilian na sasakyan? Sir, never po nagsara yung highway natin. Ginagawa po natin yung lahat ng paraan para ma-ensure na hindi magsara yung highway at ligtas na makakadaan yung ating mga motorista po. Yan po ay tinututukan natin ng gusto with the 602nd Brigade Forces and other friendly forces together with yung mga responsableng local government officials natin at mga civilians ay na-preempt po natin yung mga masamang hangarin ng grupong ito. Okay, sige po, maraming salamat po Captain Antonio Bulaw para sa inyong oras at impormasyon ng tagapagsalita ng 602nd Brigade ng AFP. Magandang tanghali po sa inyo.